Rendell Tagalog Love Stories presents. Camila, nakikinig ka ba sa akin? Sabihin mo sa asawa mo na lagyan niya ng laman ng bank account ko. Ilang buwan na siyang hindi nagpapadala sa akin. Sigaw ng ina ni Camila na pababa ngayon sa hagdan habang si Camila naman ay inaayos ang dadalhin na maleta. Narito si Camila sa living room area habang pinupulot ang mga damit niyang itinapon sa lapag ng sariling ina. Mabuti na lamang at nakuha niya agad ang bagong balita na ililipat siya sa bagong grupo. Hindi na niya kailangan pang magtiis na pakisamahan ang demonyita niyang ina. Camila, anak, hindi ko na kaya na walang bagong branded na bag. Ang mga kaibigan ko lalaitin nila ako kapag hindi ko sila nabilhan ng bagong labas na signature bag. Hysterical pa ng ina niya. Paano na lang ang tea party namin? Magkakasino pa kami mamayang gabi. 100,000 na lang ang laman ng bank account ko, hindi naaabot yun. Dagdag pa nito at inilabas na naman ang peking mga luha. Umikot ang mga mata ni Camila dahil sa iritasyon sa ina. Hindi niya obligasyon kausapin ng lalaking hindi naman niya kilala. Ang magaling niyang ina ang gumagastos sa lahat ng salapi na pinapadala nito. Hindi ko na kasalanan kung bakit wala kang pera, ma. Mabuti nga tumigil na magbigay ng pera ang isang yun. Sabi ni Camila bago isinuksok ang huling gamit sa maleta. Anong sinabi mo? Hindi pwede yon. Hindi ako nagpakahirap na maikasal kayo para lang gawin mo to sa akin. Hindi na nagsalita pa si Camila at ipinagpatuloy ang pag-aayos naman ng baril niya. Hindi niya inaasahan ng sipain ng ina ang hawak niyang pistol. Huwag mo ko baliwalain. Kundi sa akin, hindi mo makikilala ang Hamilton na yan. Kung hindi mo sana sinunod ang trabaho ng walang kwenta mong ama, edi sana nasa ibang bansa tayo ngayon at nagbabakasyon. Sabi pa nito na nagpainit sa ulo ni Camila. Naikuyom niya ang kanyang mga kamay nang marinig ang sinabi ng ina. Idinamay na naman nito ang pumanaw na ama upang kontrolin siya sa mga gusto nito. Hindi ka ba nahihiya? Ako ang asawa pero halos ikaw ang gumagastos ng salapi ng lalaking yun. Wala kang karapatan kung tutuusin dahil hindi naman ikaw ang asawa. Pero ang idamay ang ama ko dahil sa pagiging gold digger mo, sobra ka na. Inis na sambit ni Camila sa sariling ina. Nanlisik ang mga mata ng ina ni Camila at bigla siya nitong inambahan ng malakas na sampal. Ang kapal na mukha mo magreklamo sa kakapiranggot na salaping binibigay ng asawa mo. Kung tutuusin, kulang pa ang 10 milyon sa pagpapalaki ko sa bastarda at walang kwentang tulad mo. Hindi na bago kay Camila ang ganitong eksena, lalo na sa mga salita nito sa kanya. Ngunit ang pagkakaiba lang ngayon ay napuno na siya sa lahat ng pananakit nito sa kanya. Pinakasal mo ako sa lalaking hindi ko kilala o ni hindi ko man lang nakita. Pinagbigyan kita kasi ang akala ko mamamatay ka. Pero napagtanto kong masamang damo pala talaga ang taglay mo. Ito ang tatandaan mo simula ngayon. Wala ka nang mahuhutot sa akin o sa asawa ko. Maraming salamat sa magaling kong ina. Tama ka, nakapag-asawa ako ng mayaman pero ako lang at hindi ikaw. Dinuro pa ni Camila ang ina na mas lalong nagpaputla rito. Huli na nang ma-realize ng kanyang ina ang gusto niyang iparating. Walang lingon-lingon si Camila na sumakay sa sasakyang ang asawa pa rin niya ang bumili. Pumatak ang mga luha niya sa pisngi dahil hindi na siya babalik sa impyernong lugar na yon. Dahil ang tanging nagmamahal lamang sa kanya ay wala na. Kaya wala na siyang dapat pang balikan ron. Dahil simula ngayong araw, ang sarili na lamang niya ang tanging maaasahan. 4 na oras nang marating niya ang headquarters ng bagong grupong lilipatan. Isa itong 2-storage house kung saan hindi mo iisiping mga sundalo ang nakatira. Ang kinaganda pa ng lugar ay para siya nasa isang university. Miss, may hinahanap ka? Tanong ng lalaking nakasuot ng itim na uniforme. Nabasa ni Camila ang pangalan nito sa suot na damit. Ito ay si P.O. Flores. Ako ang bagong lipat dito. Tipid namang sagot ni Camila.
May kinalkal sandali ang lalaki sa hawak nitong papel bago muling bumalik kay Camila ang mga tingin. Lieutenant Santiago, hindi ba? Welcome sa grupo. Dito ka mamamalagi sa ngayon. Isa pa pala, pabalik pa lang ang sergeant sa bakasyon niya. Sabi ng lalaking sumalubong kay Camila. Ngayong araw ang lipat niya sa bagong destino. Inilipat siya pansamantala ng general niya dahil nagkakulangan daw ng tauhan ng sergeant sa lugar na ito. Kailangan nila ng magaling na lieutenant na kayang sumugod sa anumang laban. Hindi na ito nagreklamo bagkus mas natuwa pa nga dahil mawawala na, pansamantala siya sa landas ng asawa. Oo, ikinasal siya sa isang estranghero na hindi niya kilala. Basta na lamang may dumating na marriage contract sa bahay niya at sabilitan siyang pinapirma ng magaling niyang magulang. Sa dating destino ay palagi na lamang nakamonitor ang galaw niya. Ngunit ngayon ay malaya na siyang magagawa ang kahit anong gusto niya. Pwede ba ako magtanong? Ako lang ba mag-isa sa dorm? Tanong ni Camila sa lalaki na paalis na sana. Hindi kasama mo si Sergeant Jan. Naubusan kasi kami ng dorm dahil under construction pa ang iba. Pero huwag kang mag-alala, takot sa babae si boss. Humagikik pa ito sa huling sinabi na nagpataka kay Camila. Sige, maraming salamat Iyon na lamang ang nasabi ni Camila bago siya pumasok sa dorm na tutuluyan. Katamtaman lang ang laki ng dorm kung saan may maliit na living room, kusina, at isang silid ngunit may magkahiwalay na kama. Hindi na masama para kay Camila. Total, sanay naman siyang may kasama sa kwarto at hindi na iyon bago. Inayos muna niya isa-isa ang mga gamit sa drawer at saka niya inilabas ang mga beauty products niya. Skincare is life, kahit gaano pa kahirap ang trabaho niya. Pinagmasdan ni Camila ang pwesto ng lalaki. Wala itong kagamit-gamit maliban sa comforter at unan. May iilan itong libro sa side table, ngunit maliban doon ay wala na. Sa pagtingin ni Camila sa mga gamit ng makakasama sa dorm, isang litrato ang nakapukaw sa atensyon niya. Dahil sa kuryosidad, sinubukan niya itong hawakan ng biglang, "Who the hell are you, woman?" Dumagundong ang baritonong tinig na yon sa apat na sulok ng silid kung nasaan siya. Hawak-hawak pa ni Camila ang dibdib dahil kamuntikan na siyang atakihin dahil sa pagkagulat. Dahan-dahan pa siyang humarap sa lalaking nasa likuran, pero natameme siya nang makita ang mukha nito. "Sino ka? Anong ginagawa mo sa silid ko?" Tanong nito, ngunit ang atensyon ni Camila ay nasa mukha ng lalaki. Mula sa asul nitong mga mata, mapupulang labi, makinis at perpektong muka, tila Diyos ang nasa harapan ni Camila. Lalo na sa suot nitong itim na uniforme kung saan ang tindig nito ay makisig din tingnan. Napalunok pa si Camila nang tumitig siya sa tiyan nito at na-imagine ang 6 na pandesal sa tiyan nito. "Bingi ka ba? Uulitin ko ang sinabi ko. Sino ka at anong ginagawa mo sa dorm ko?" Ako yung bagong lieutenant, Camila Santiago nga pala." Inilahad pa niya ang kamay upang makipag-shake hands sana sa lalaki. Ngunit, tinaasan lamang siya nito ng kilay. "Really? So it's you?" Mahinang bulong nito. "Ang alin po?" Ikaw ba ang sergeant? Si Lander Hamilton? Nice to meet you, sir." Magalang pang sabi ni Camila kahit nagtitili na siya sa kilig dahil sa kagwapuhan nito. Deep inside, pakiramdam niya mahihimatay siya. "Camila?" Banggit pa nito sa pangalan niya, kaya hindi napigilan ni Camila ang magtaas ng ulo. Nagkatitigan man silang dalawa ngunit lumipat ang mga mata ng binata sa kamay niya. Dito lang napagtanto ni Camila na nakatingin ang lalaki sa suot niyang wedding ring. Isa ito sa kondisyon ng secret husband niya, kaya sinunod niya. Ngunit sa mga oras na to, nagsisisi siya kung bakit sinunod niya pa iyon. "You're married?" Alanganin ang pagngiti ni Camila at saka niya tinago sa likuran ng mga kamay. Yes sir. May asawa na po ako." Masakit pa niyang loob na sinabi sa lalaki. "Where's your husband?" Usisa pa nito.
Hindi ko alam kung saan siya ngayon pero magpapakita naman ng demonyong yun kapag gusto niya. Nasabi niya nang hindi napapansin. Umusli ang gilid ng labi ng lalaki na nasa harapan niya habang nakatingin sa kanya. Para ba itong amuse na amuse sa kanya? Alright then, good luck Camila. Anito, bago naglakad paalis sa silid kung saan sila. Naiwang nakatulala si Camila bago siya nagtititiling mag-isa sa loob ng silid. Ito ang unang beses na nagkaroon siya ng interes sa lalaki. Ngunit, humupa ang tuwa nang maalala niya ang asawa niya. Ang asawa niyang panira sa potential husband sana niya ngayon. Kinabukasan, maagang nagtungo si Camila sa cafeteria na tinatawag nila upang mag-agahan. Hindi niya naabutan ng sergeant simula nang imulat niya ang mga mata. Marahil, hindi natulog ang sergeant sa dorm nila. Wala pa siyang kakilala rito dahil kahapon pa lang siya nagsimula. Abat kay gandang babae naman ito. Sayang ka dahil pinili mo ang ganitong trabaho. Nagmodelo ka na lang sana, iha. Sabi ng matandang kusinera na naglalagay ng pagkain sa pinggan ni Camila. Malapad nang umiti si Camila dahil sa papuri ng matanda. Hindi niya i-deny na minsan ay nagpa-part-time siyang magmodelo. Ngunit dahil naging busy siya sa trabaho niya, hindi na ito nasundan pa. Naku talaga, si Manang napakabulera. Totoo ang sinasabi ko, iha. Kilala mo ba si Lander? Naku, isa din yun. Napakagwapong bata. Siguradong bagay kayo. Bola pa nito sa kanya. Sino pong Lander, Manang? Osyoso pa ni Camila dahil naging interesado siya sa sinambit ng ginang. Baka naman ibang Lander lang ang tinutukoy ng ginang kaya nasabi niya yun. Ayan si Sergeant Hamilton. Wala pa yung asawa. Tiyak na bagay kayo. O siya, kumain ka ng marami Bumalik ka rito kapag gusto mo pa. Sabi ng matandang kusinera at dinagdagan palalo ang ulam niya sa platong hawak. Lumingon naman siya sa tinuro ng matanda at sa hindi kalayuan, sa tabi ng kahoy na bintana, naroon ang sergeant. Tahimik na nag-aalmusal habang kausap ang babaeng nasa harapan nito. Maganda ang babae, ngunit hindi niya feel dahil mukha itong malandi dahil sa itsuran tong pick me girl. Sinuri pa ni Camila ang suot na uniforme ng babae at ito pala ang nurse ng grupo. Dahil sa suot nitong itim na t-shirt at slacks na pang-ibaba, napairap sa kawalan si Camila dahil sa kanyang nakita. Hindi rin niya napigilan ng sarili na umupo siya sa unahang lamesa kung saan dinig niya ang usapan ng dalawa. Lander, para ko lumabas kaya tayo minsan. May susunod kang misyon, hindi ba? Marunong ako makipaglaban at isa din akong nurse kung sakali man na may masugatan sa inyo. Malandi nitong sabi na abot sa hanggang taingan ni Camila. No need. Tipid namang sagot ng lalaki sa kanya. Pero bakit? Palagi naman tayo magkasama nun, di ba? Sige na. Pamimilit pa nito. Panay-irap tuloy si Camila habang panay din ang pagsubo niya ng pagkain. Naiirita na siya sa boses ng chipmunk na babae. Gusto nga niya itong batuhin ng mangga upang manahimik. Bakit? Mas mapagkakatiwalaan mo ako kaysa sa bagong dating na lieutenant na yun, Lander. Sabi pa ulit ng babae na nagpatigil sa pagsubo ng pagkain ni Camila. You can't come with us, Sabrina. Mas magandang candidate pa rin si Lieutenant Santiago para sa misyon na pupuntahan ko. Malamig namang tura ng lalaki. Pumalakpak tuloy ang dalawang taingan ni Camila nang marinig iyon sa binata. Ngunit ayaw pa rin magpatalo ng babae at mas lalong pinagpilitan ng sarili. Ano ba kasing meron sa babaeng yun? Bakit kaysa akong piliin mo? Bakit siya? Sabi pa ulit nito. Dahil sagad na ang inis ni Camila, naibato nga niya ang slice ng mangga sa mukha ng babae. Sapul ito sa mismong pagmumukha nito. Ang kapal na mukha mong sabihin na anong meron sa akin? Alam mo ba kung anong meron sa akin na wala ka? Dahil nag-iisa lang ako. How dare you? Hiyaw naman ito na nakaagaw sa atensyon ng mga nag-aalmusal. How dare me?
How dare you para agawin ang misyon na nakaata sa akin? Tignan mo nga ang height mo. Diyos ko, pang gasol. Panlalait pa ni Camila na mas lalong nagpakulo sa dugo ng babaeng nasa harapan. Dahil sa tindi ng galit nito, dinampot ng babaeng si Sabrina ang tinidor na nasa pinggan. Inundayan niya ng saksak si Camila na inilaga naman ito. Dahil flexible ang katawan ni Camila, wala itong kahirap-hirap na nagbend at sabay tuhod sa sikmura ng babae. Napaluhod ito dahil sa pamimilipit sa sakit. Habang si Sergeant Hamilton ay tahimik lamang na pinapanood ng dalawa. Sinundan ng mga mata nito kung paano gumalaw ang katawan ni Camila. May angking bilis ang babae at lambot ng katawan. Hindi rin madaling hulaan ang susunod nitong atake. Mas lalong lumapad ang ngisi ni Lander dahil tamang babae ang napili niya. Hayop ka! Papatayin kita! Stop it! Singit ni Lander sa dalawa. Umayos ng pagkakaupo si Lander at pagkatapos ay tumayo na. Naglakad ito at tumigil sa harapan ni Camila. Bumaba pa ang tingin ng sergeant sa mukha ng dalaga, pababa sa nakabukas na botones ng damit nito. Bumulaga sa mga mata niya ang bilog at ganda ng dibdib nito. Nag-init bigla ang ulo niya, lalo na nang mapagmasdan niya ang mga lalaking nakatingin sa dalaga. Next time, wear shirt kaysa sa polong to. Malamig niyang sabi kay Camila. Ano? Pero ganito ang uniforme natin, hindi ba? Eh di nagmukha akong nene kapag t-shirt lang. Reklamo naman ni Camila na mas lalong nagpadilim sa mukha ng lalaking nasa kanyang harapan. So, sundin mo ang pinag-uutos ko, Lieutenant Santiago, kung ayaw mong parusahan kita. Teka nga, bakit ba? Lahat naman tayo. Do what I said. Putol nito sa dalaga. Hindi na nagsalita si Camila dahil pakiramdam niya ay nanlambot ang mga tuhod niya. Lalo na nang gamitan siya ng binata ng awtoridad sa tono nito. Bigla na lamang umatras ang dila niya at nabahag ang buntot. Lander, help me please. Napuruhan ako ng babaeng yan. Singit bigla ni Sabrina. You attack her first, Sabrina. So shut the hell up at bumalik ka na sa clinic. You're grounded for a week at hindi ka pwedeng lumabas sa clinic. Ani Lander sa malamig na tono sa babae. Teka, bakit? Huwag naman ganito. Please, Lander. Hindi na nakinig pa si Lander. Bagkus, hinila niya na si Camila paalis sa cafeteria na yon. Kahit reklamo ng reklamo ang dalaga dahil hindi pa nito natatapos ang agahan niya. Teka nga, saan mo ba ako dadalhin? Sigaw ni Camila nang makalayo na sila sa cafeteria at narito na sila sa training ground. From now on, hindi ka na magsusuot ng ganyang damit. Nagkakaintindihan ba tayo, Lieutenant Santiago? Gigil nitong usal. Nangunot ang dalawang kilay ni Camila dahil hindi niya alam kung bakit naging ganito ang lalaki. Napanood pa niya kung paano nagbaba ng tingin ng lalaki at nagtiimbagang pa. Sinundan ni Camila ang tingin ng lalaki at ganoon na lamang ang pagkagulat niya nang makitang nakaluwa ang malulusog niyang dibdib. Bastos! Aniya sabay suntok ng babae kay Lander. Hindi yan inaasahan ni Lander, kaya tumama ang kamao ni Camila sa pisngi niya. Sa lakas ng suntok ng babae, ay nabuwal siya sa pagkakatayo. Dumuguri ng labing niya. Ano bang problema mo? Bakit ka nanununtok? Hiyaw ni Lander sa babae. Tinitingnan mo ang ano ko. Nauutal pang sabi nito sa binata. Hindi ko kasalanan, okay? Hindi ko kasalanan kung ibinalandra mong flat mong dibdib. Nagulantang si Camila sa sinabi ng binata. Hindi siya makapaniwala nang isigaw mismo sa pagmumukha nito na flat ang kanyang pakwan. Pakiulit nga ang sinabi mo? Napalanok si Lander sa nakikitang itsura ng dalaga. Lumamig bigla ang mga mata nito na nakatitig sa kanya. Kumuyumpa ang mga kamao kaya iniredy ni Lander ang pagtangkang atake ng babae. Sabi ko, ulitin mo ang sinabi mo. Nagkakaskasan pa ang ngipin ni Camila sa gigil. I said you're flat. Nagulat na lamang si Lander
Nang haklitin ng dalaga ang kwelyong suot, kaya nasira ang botones ng unahang damit nito. Bumulaga pa sa dalaga ang kwintas kung nasaan ang singsing. Sa takot ni Lander na lumantad dito sa babae, mas pinrotektahan niya ang kwintas, kaya hindi niya napansin ang paparating na uppercut. Pakiramdam ni Lander ay gumuho ang panga niya sa lakas ng suntok ng babae. Ang kapal na mukha mo. Akala mo malaki ka? Kikiam lang naman ang size ng ano mo. Hiyaw nito bago siya iniwang nakaluhod sa damuhan na tanga ng sariling panga. Kabadong-kabado siya bago tiningnan ang wedding ring na nasa suot niyang kwintas. Lumipas ang isang buwan at hindi naging tahimik ang buhay ni Camila sa piling ng magaling niyang surgeon. Lalo na't magkasama pa sila sa isang dorm kaya palagi niya itong nakikita. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin limot ni Camila ang nakita sa kwintas ng lalaki. Para kasing nakita niya na pareho ng singsing na yon ang suot niyang wedding ring. Sa pagkatulala sa kisame sa hating gabi, ang pag-vibrate ng cellphone niya sa gilid ang nakaagaw sa atensyon niya. Nang mabasa niya ang caller nito, bigla na lamang nabura ang ngiti niya. Mabuti naman na tumawag kang hayop ka. Kung tatanungin mo ako kung may laman pa ang bank account ko, meron pa. Bye. How are you, love? Kamusta ka na? Kamusta ang mga araw mo? Putol nito kay Camila. Pagod at mahina ang boses nito. Kaya kahit naiirita si Camila, ay hindi na lamang itinuloy ang pagmamaldita. Okay lang ako. Ikaw, kumusta ka naman, my mysterious husband? I'm not okay. Kung alam mo lang, kung gaano kita gustong sunggaban sa tuwing nakikita kita. Kung gaano ko gustong mahawakan at maramdaman ang balat mo. Tila nahihirapang sambit nito. Napatahimik si Camila sa narinig sa asawa. May parte sa puso niya na nagtataka ngunit kinakabahan. Maliban sa gwapo ang boses ng asawa, ay ilang beses pa itong nagpasa ng larawan ng katawan nito. Isa lamang ang gustong-gusto niya, ang tattoo nito sa gilid ng bewang. Ito ay ang salitang nakasulat sa lingwaheng Japanese. Bakit hindi ka magpakita sa akin? I don't care kung pangit ka. Pinakasalan mo kaya panindigan mo. It's not that easy, love. Hindi ganun kadali ang gusto mo. Kung pwede lang baka may laman na ngayon ang tiyan mo. Biro pa nito na sinabayan ng hagikgik. I have to go, love. See you soon. Bago pa makapagsalitang muli si Camila, ay pinatay na nito ang tawag. At siya naman ang pagbukas ng silid nila at pumasok si Lander na seryoso ang muka. Matalim ang tingin nito habang si Camila naman ay nakataas ang kilay. Saglit lamang ang pagitan at nakareceive siya ng mensahe sa asawa. Wear bra. For Christ's sake, love. Those beautiful teeth is tempting the hell out of me. Namula si Camila dahil bakas na bakas ang mga dibdib niya sa suot niyang puting shirt. Sanay kasi siyang natutulog ng walang suot na bra, kaya nawala sa loob niya na may kasama pala siyang lalaki. Upang matakpan ng kahihiyan, nagtalokbong na lamang siya ng kumot. Anong ginagawa mo? Gusto mo bang masuffocate? Tanong sa kanya ni Lander. Tumayo muna siya at sinilip-silip ang paligid dahil baka may nakatagong CCTV. Sarado naman ang pintuan ngunit paano nalaman na magaling niyang asawa na wala siyang bra? Hey, paano mo nalaman na wala akong suot na bra? May sudemonyo ka talaga, no? Hayop ka. Mensahe niya, pabalik sa asawa. Wala pang isang segundo na makareceive siya ng reply dito. I have my ways. Cover that dahil saka ko pipitasin ang mga yan. Sleep and don't bother to think kung paano ko nalaman. Soon, magpapakilala na ako sa'yo. Ngunit hindi nagawa ni Camila ang sinabi nito. Katulad ng palagi nilang ginagawang dalawa, nag-textmate sila hanggang sumapit ang madaling araw. Natulog lamang siya nang kunin ni Lander ang cellphone niya. Kinabukasan, maagang gumising si Camila dahil sa sunod nilang misyon ng binata. Kailangan nilang puntahan ang isang abandonadong building upang hulihin sa akto ang ulo ng woman trafficking. Si Camila ang umaktong bagong pasok na babae upang mahuli ito sa akto.
Bakit si Camila ang papupuntahin niyo sa kuta ng mga hayop na yon? Sabay sipa pa ng sergeant nila sa malapit na puno. Narito sila ngayon sa isang liblib na lugar kung saan ilang kilometro ang layo sa abandonadong building. Nilalagyan ng makapal na kolorete sa mukha si Camila upang sa susunod nilang misyon. Boss, relax lang. Si Camila lang ang babae sa atin. Wala na ibang papasok dyan kundi siya. Tura ng isa sa kasamahan nila. 4 sila ngayon na narito. At upang sugurin ang kuta ng kalaban, kinailangan mag-disguise ni Camila upang malaya siyang makapasok sa loob. Hindi naman pabor si Lander dahil sa nakikitang itsura ng dalaga ngayon. Nag-aapoy talaga siya sa galit. Paano bang hindi siya mag-aapoy? Kung ang dalaga ay may suot na maiksing dress, kung saan hapit na hapit ito sa katawan. Natural sa ganda ng muka at may kinis na hita. Kailangan ba talaga na ikaw ang pumasok sa loob? Pigil ni Lander kay Camila, nagmagtatangka na itong maglakad. Parte ito ng trabaho ko, Sergeant, kaya sanay na ako. Isa pa, walang mangyayaring masama sa akin. Fine. Pagsuko nito, bago siya binitiwan. Ngunit bago pa siya makapaglakad paalis, pinigilan siya ni Lander at kinaladkad patungo sa masukal na lugar. Nagulat pa si Camila dahil sa ginawa ng binata. Bigla na lamang siyang nagulat nang isandal siya nito sa malaking puno at siilin ng malalim na halik sa labi. Hindi kaagad nakapag-react si Camila dahil sa gulat. Ramdam na ramdam niya ang paghagod ng labi nito sa kanyang labi. Bakit? Nauutal pang tanong ni Camila sabay hampas sa braso ng binata. May asawa na ako! Dagdag pa ni Camila sa nahihintakutang tono. Wala sa bokabularyo ni Camila ang magloko at lokohin ang asawa niya. Hindi man niya ito kilala at nakilala sa personal, masasabi niyang nirerespeto pa rin niya ang kasal nila. Ipapaliwanag ko ang lahat mamaya kapag naipangako mo sa akin na hindi ka mahahawakan ng ibang lalaki kapag pumasok ka ron. Nahihirapang sabi ni Lander. Anong ibig mo sabihin? Ipangako mo na hindi ka mahahawakan ng ibang lalaki at sasabihin ko ang lahat-lahat sa'yo. Hindi na sumagot si Camila dahil nakikita niya ang kaseryosohan sa mga mata ni Lander. Nagbaba pa ang tingin niya sa leeg nito at bumulaga na naman sa kanya ang kwintas na may pendant na singsing. Kapareho ng suot niyang singsing. Kumabog ng malakas ang dibdib niya bago bumalik ang tingin sa mata ng lalaki. Ngumiti ito ng tipid sa kanya bago siya muling hinalikan ng mabilis sa labi. Good luck, love. Bulong pa nito bago siya iniwan. Kundi lamang lumapit sa kanya ibang kasamahan ay baka kanina pa siya nakatungangan na parang tanga roon. Tumungo siya sa harapan ng abandonadong gusali. Hindi pala ito basta-basta abandonado dahil ito ay isang bigayan ng aliw sa loob. Ikaw ba ang bagong recruit ni Madonna? Tanong ng bouncer sa may gate kung saan naroon si Camila. Ako nga. Pumasok ka na, marami tayong customer sa loob. Sabi ng bouncer at hinila na si Camila papasok sa loob. Sa pagpasok pa lang ni Camila sa loob ng gusali, bumulaga na sa kanya ang mga babaeng hubot-hubad at nagsasayaw sa gitna ng entablado. Mga menor de edad na babae ang pinagsasayaw nila habang ang mga demonyong matatanda ay nagsisigawan. Hindi masikmura ni Camila ang nakikita. Gusto niyang ubusin ang mga demonyong narito. Lieutenant Santiago, naririnig mo ba ako? Anong nangyayari sa loob? Tanong ng sergeant niya sa earpiece na nasa tenga. Hindi makapagsalita si Camila dahil nakasunod pa rin sa kanya ang bouncer. Dinala siya nito sa isang silid kung saan may 3 lalaki ang nagiinuman. Sa tansya ni Camila ay nasa 50 ang edad ng mga ito. Wow, napakagandang babae, sabi ng isang lalaki. Naramdaman ni Camila ang pagsara ng pintuan sa may bandang likuran niya. Naiwan siya sa 3 demonyo na narito. Tumayo pa ang isang matandang lalaki at unti-unting lumapit kay Camila. Hahawakan na sana siya nito nang maalala ang sinabi ni Lander. Wala sa sarili niyang sinipang matanda sa muka na naging dahilan ng paglagapak nito sa lapag.
Hayop ka! Sigaw ng dalawang matanda at sumugod ang mga ito. Wala nang nagawa si Camila kundi ang labanan ng mga matatanda. Isa-isa niyang pinatulog ang mga ito at saka hinawakan ng earpiece sa tenga. Maraming minor de edad sa loob. Bahay aliwan ng gusaling to. Sergeant, kailangan niyo nang sumugod. Ani Camila at kinapa ang mga matatanda upang kumuha ng magagamit na armas. Hinawakan ka ba nila, Santiago? Malalim na pagkakatanong ni Lander sa kanya. Sasagot na sana siya nang maramdaman niya ang malakas na pagpalo sa likod ng uluhan niya. Unti-unting kinain ng kadiliman si Camila. Ngunit naririnig pa rin niya ang pagtawag sa kanya ng lalaki. Gigil na gigil si Lander habang pilit na kinakausap sa earpiece ang babae. Hindi na ito sumasagot at kinakain na siya ng matinding takot. Hindi siya mapalagay at gusto niya nang bombahin ang buong gusali na yon. 15 minutos nang lumipas at hindi na ito muling sumagot sa kanya. Kinakain na siya ng matinding takot at pag-aalala dahil baka napahamak na ito sa loob. Ayaw ni Lander ang mga inaisip niya dahil baka makapatay siya kahit isa pa siyang sergeant. Si Camila ang secret wife niya na naging pambayad lamang sana sa ama nito na may malaking pagkakautang. Bago namatay ang ama ng dalaga, nakiusap ito kay Lander na huwag pababayaan ng dalaga. Dahil mayroong isang salita si Lander, pinakasalan niya ito. Dahil na rin sa mayroon siyang nararamdaman para sa babae. Binantayan niya ito kahit napasaway at magulo ang dalaga. Nagulat pa siya nang ilipat ito sa grupo niya na pabor naman sa kanya. Ngunit ang isang kinakatakot niya ay paano niya aaminin sa babae na siya ang asawa nito. Boss, tumigil ang locator ni Santiago at hindi na ito gumagalaw. Mukhang nahuli yata si Santiago. Sabi ng computer genius sa grupo nila. Sabihan ng iba na humanda na sa pag-atake. Ako ang papasok sa loob. Malamig na sabi ni Lander. Si Lander ang pumuslit sa loob. Walang pag-iingat niyang pinihit pakaliwa ang ulo ng lalaking bouncer. May 6 pang lalaki na sumubok siyang sugurin. Ngunit isang atake lang at nawala ng malay ang mga ito. Sumugod na ang lahat. Utos niya at narinig na nila ang sirena ng mga kasamahang pulis. Hindi na nakialam pa si Lander sa pagre-raid ng lugar. Ang nasa utak niya ay kailangan niyang mahanap ang asawa. Ang lahat ng nasa silid ay tiningnan niya ngunit wala rito ang babae. Naagaw lamang ang atensyon niya nang makarinig siya ng iilang tili. Dali-dali niya itong pinuntahan at halos sumabog siya sa galit na nakikita. Nakahiga sa malaking kama si Camila. Hawak nito ang punit na damit habang pilit na lumalaban sa lalaki na sa ibabaw nito. Biglang nandilim ang paningin ni Lander at nakita na lamang niya ang sariling pinagsusuntok ang lalaki. Lander, tama na! Pigil ni Camila dahil sa walang sawang pagsuntok ni Lander sa kaawa-awang lalaki. Bugbog sarado na ngayon ang mukha ng lalaking pinagtangkaan na gahasain si Camila. Maski si Camila ay kinilabutan dahil sa matinding galit ni Lander. Tama na! Tama na! Mapapatay mo siya! Pigil pa rin niya kay Lander. Umalis ka sa harapan ko, Camila. Hinawakan ka ng lalaking to. Kamuntikan ka na niyang maangkin. Hindi ako makakapayag na ni dulo ng daliri mo ay hindi ko pa nakita pagkatapos ay hahawakan ka lang ng lalaking to. Akin ka lang. Naiintindihan mo ba? Ako lang ang may karapatan na hawakan at tikman ang bawat parte ng katawan mo. Sigaw ni Lander kay Camila. Dahil doon ay napatigil ang babae. Bakit ka ba nagkakaganyan? May asawa na ako, Lander. Kung dahil lamang sa halik na ginawa mo kanina ay iniisip mo, sayo ako, nagkakamali ka. Hindi ako sayo. Sabi ni Camila sa kanya. Hindi nagustuhan ni Lander ang narinig sa dalaga. Nasabunutan pa nito ang sarili at hindi makontrol ang galit na nararamdaman. Lalo na't kitang-kita ang malulusog nitong dibdib sa harapan niya. Asawa mo ako, Camila. Ako ang asawa mo. Hindi ka pwedeng makuha ng iba. Hindi kita hinawakan dahil natatakot ako, tas hahawakan ka lang niya? Paano kung hindi ako nakarating agad? Paano kung hindi kita nakita agad?
Paano? Pumatak ang butil ng luha sa mga mata ni Lander na hindi inaasahan na masasaksihan ni Camila. Ang dambuhalang lalaki at walang katakot-takot na pumatay, kanina lamang ay umiiyak sa harapan niya ngayon. Ang sergeant na si Lander Hamilton ay lumuluha sa harapan ni Camila Santiago ngayon. Pero walang pakialam si Camila sa pag-iyak nito dahil dapat silang may pag-usapan tungkol sa isiniwalat nito sa kanya. Kung ganun, ikaw palang secret husband ko? Masaya bang paglaruan ako, Lander Hamilton? Malamig na sabi ni Camila. Huminto sa pag-iyak si Lander at mas lalong namutla dahil sa sinabi ni Camila. Nanginig lalo ang labi nito habang nakatingin sa dalagang walang emosyon ng mukha. Can we talk about this pagdating natin sa bahay? I know, marami akong dapat sabihin at ipaliwanag. Please don't be mad. May dahilan ako. Garalgal pa ang pagkakasabi ni Lander dito. Fine. Iyan lamang ang sinabi ni Camila bago siya tumalikod paalis kay Lander. Hindi niya napigilan ang pag-usli ng ngiti sa labi dahil sa natuklasan. Hindi siya galit sa lalaki. Bagkus, galak na galak pa siya dahil ito palang secret husband niya. Pero may parte sa puso niya na nalulungkot, ngunit siyempre lamang ang saya. Baliw na siguro talaga siya. Pagdating nila sa kampo, walang pansinang pumasok sa dorm nila si Lander at Camila. Panay pa nga ang tingin ng ibang kasamahan nila, ngunit nanatiling tahimik ang mga ito. Mag-usap na tayo. Pigil ni Lander kay Camila nang makapasok na silang tuluyan sa loob. Bakit mo tinago sa akin ang totoo? Nagmukha akong tanga, alam mo ba yun? Yumuko si Lander dahil sa kahihiyang naramdaman. Hindi ko naman gustong itago. Hindi ko lang alam kung paano sasabihin. Kailan mo planong sabihin sa akin? Kung hindi kita nabuking ngayon? Seryosong tanong ni Camila sa lalaki. Nakaupo ngayon si Camila sa sofa, habang ang lalaki ay nakaluhod sa lapag at nakaharap sa kanya. Nakadikwatro pa si Camila at nakapamewang. Sasabihin ko naman agad, di ba na-receive mo ang text ko nung gabi magkausap tayo? Ani Lander. Ganon. Sumasagot ka na ngayon. Sino kaya nanloko sa ating dalawa? Ako ba? Ang kapal na mukha mo mga tuwiran sa akin I'm sorry. Hindi sapat ang sorry mo para maalis sa akin na niloko mo ko. Mas lalong yumuko si Lander at nanginig dahil kay Camila. Naaawa man si Camila, ngunit inuunahan siya ng isip na busitin pa ang lalaki kahit saglit pa. Patawarin mo ako, love. Hindi ko naman talaga intensyon na itago ang lahat. Muling pumatak ang luha sa mga mata ni Lander. Hinayaan pa niya itong pumatak sa mga pisngi niya. Hindi na talaga kinaya ni Camila at bumunghalit na siya ng tawa dahil sa itsura ng lalaki. Nagtataka namang napatingin sa kanya si Lander at nagtanong ang mga mata nito sa kanya. Sorry, nakakatawa ka kasi. Ang laki-laki mong tao, tas mukha kang hindi na naituloy ni Camila dahil tawang-tawa na siya sa nangyayari. Nangunot pa ang noon ng lalaki bago niya mapagtanto ang nangyayari. Sa isang iglap, nakubabawan niya si Camila sa ibabaw ng sofa. Tumigil naman sa pagtawa ang dalaga at gulat na nakatingin sa kanya. Bakit? Bakit ka tumatawa? Kasi masaya ako? Patanong ding pagkakasambit ni Camila. You're not mad at me. Medyo. Pero sino ba naman ako para magalit sa'yo? Si mama nga, halos ubusin ang salapi mo. Di ka naman nagalit sa akin. Hindi galit ang nararamdaman ni Camila sa pagtatago ng lalaki sa kanya ng katotohanan. Ngayon lang din niya napagtanto ang mga sign na nakita niya na binaliwala niya. May konting disappointment lamang siyang naramdaman dahil sa ganung paraan pa sila nagkakilala. So hindi ka galit sa akin. You don't hate me. Hindi mo ako hihiwalayan? Sunod-sunod pa nitong tanong sa kanya. Gusto mo bang hiwalayan kita? Balik tanong naman ni Camila sa lalaki. Bigla na lamang tumapang ang ekspresyon ng mukha nito at mabilis na umiling. Hindi. At kung hihiwalayan mo man ako, itatali kita rito sa tabi ko para hindi mo ako iwan.
Sabi pa nito at isiniksik ang muka sa gilid ng leeg ni Camila. Di naman ni Lander ang natural na bango ni Camila. Ang malambot nitong balat na nakadampi sa kanyang muka. Hindi na rin niya napigilan na dampian ng mumunting halik ang leeg nito. Para naman itong kuryente na bigla na lamang dumaloy sa buong katawan ni Camila. Nagsimula na rin kumabog ng mabilis ang puso niya. Hoy, hindi porket hindi ako galit pwede mo na akong hawakan. Kinakabahang sabi niya sa lalaki. Bakit? 2 years kitang tinitingnan mula sa malayo. Ni hindi kita malapitan dahil sa takot ko na magalit ka. Ngayong narito ka na at hawak kita, wala kang magagawa dahil hindi kita bibitawan. Sabi ng lalaki at mas lalong nagsumiksi kay Camila. Ang bigat mo kaya? Saka isa pa, bakit ba takot na takot kang magalit ako sa'yo? Normal lang naman, di ba? Saka bakit nga ba? Anong ibig mong sabihin? Bakit ayaw mo mag-file ako ng annulment? Naramdaman ni Camila ang pagkatuod ng katawan ni Lander sa ibabaw niya. Hindi kasi niya maisip na kaya ayaw nitong hiwalayan siya dahil mahal siya nito. Because I love you. Ha? Takang tanong ulit ni Camila. I said, I love you. Matagal na. Tsaka hindi kita pakakasalan kung wala akong nararamdaman sa'yo. Tawagin mo ng kabaliwan, pero na love at first sight ako sa'yo. Sinserong sabi ni Lander. May ganon? Teka nga, umalis ka sa ibabaw ko na makapag-usap tayo ng maayos. Itutulak sana ni Camila si Lander paalis sa ibabaw niya nang bumukas ang pintuan ng dorm nila. Iniluwa lamang nito ang isang makisig na lalaki na may asul ding mga mata. Sa gulat nito sa naabutan ay agad itong tumalikod. Ano? Bugnot na salubong ni Lander sa lalaki. Anong what ka dyan? Tsaka anong ano? Pinapatawag ka ni Kuya Steve. Itatanong ata yung tungkol kay Marinette. Sabi naman nito. Marinette? Nabubulok na sa kulungan ng isang yun. Kaya umalis ka na. Nakikita mo ba na busy ako ngayon? Busit na busit talaga si Lander dahil naistorbo sila ng asawa. Nakilala ni Camila ang lalaki na nasa pinto. Si Lieutenant Sancho Hamilton. Ito ang balitang playboy sa magkakapatid. Totoo nga ang balita sa kanya ng mga tao sa dati niyang grupo. Saksakan ng gwapo ang mga Hamilton brothers. Balita din ni Camila ay pumanaw na ang mga magulang ng mga ito. Pinagpatuloy pa nila ang pangako nila sa ama na magiging successful silang lahat sa ganitong career. Balita pa ni Camila, ang pinakagwapo sa kanilang magkakapatid na 5 ay si Fagan Hamilton, ang panganay at ang general nila. Biglang nakaramdam ng excitement si Camila na makilala ang mga kapatid na lalaki ng kanyang asawa. Why are you giggling? Taas kilay pa nitong tanong sa kanya. Inirapan niya ito at ibinalik ang tingin kay Sancho na nakatalikod pa rin sa may pintuan. Kailangan ka rin ni Kuya Fagan. Nawawala na naman yung asawa niya. Naglayas na naman siya dahil hindi nabili ni Kuya ang violet na strawberry. Sabi pang muli ni Sancho. Tumayo na sa pagkakadagan si Lander kay Camila at inayos ang suot nito. Itinakip ng lalaki ang suot na jacket sa sirang damit ni Camila dahil narito ang kapatid. Hindi ba niya nilagyan ng tracker ang sinasakyan ng asawa niya? Bakit palagi na lang ako naghahanap sa asawa niya kapag ganito? Magtataka ka pa ba? Ikaw kaya ang pinaglilihian ng isang yun? Tawagan mo na lang dahil sa'yo lang naman nakikinig ang pusang Amazona na yun. Wala nang nagawa si Lander kundi kunin ang cellphone niya at idinaya lang numero ng asawa ni Fagan. Tahimik namang pinagmamasdan ni Camila ang gagawin ni Lander. Isang segundo lang at nagsalita na si Lander na parang nagpapatahan ng bata. Tumagal ng 3 minuto ang usapan nila ng asawa ni Fagan. Ayan, nasa bahay daw siya ng kaibigan niya. Sabihin mo kay Fagan, huwag niya akong istorbohin. Tumayo si Lander at siya na ang nagsara ng pintuan. Inilak pa niya ito at muling bumaling ng tingin kay Camila. Natawa na lamang si Camila sa kabaliwan ng asawa dahil wala itong patawad dahil ng gabing iyon ay nangyari ang kanilang unang honeymoon matapos ng 2 taon nila simula ng maikasal. Lumipas ang 1 buwan at naging ordinaryong mag-asawa sina Camila at Lander. Hindi rin nagbago ang pakikitungo sa kanya ng lahat dahil ito ang hiling ni Camila. Huwag siyang titignan bilang asawa ng sergeant nila.
Camila, sigurado ka ba na hindi magagalit ang boss natin? Paano kung hanapin ka nun? Hindi nga makaalis sa pagkakadikit sa yun eh. Kinakabahang tanong ng kanang kamay ng asawa niyang si Dave. Nagpasama kasi si Camila sa lalaki upang bumili ng mangga sa palengke. Busy kasi si Lander dahil may tinatapos itong report na pinapagawa ng kuya niyang si Fagan dahil sa selos nito. Ang asawa kasi niya ang pinaglilihian ng asawa nito at galit na galit si Fagan kay Lander. Bakit naman siya magagalit? Kasalanan ko ba kung gusto ko ng manggang hilaw sa ganito kaaga? Supladang tura naman niya. Hindi ka ba buntis? Napapansin ko lang kasi na buntis lang naman na maghahanap ng mangga sa ganitong oras. Hindi ako buntis. Actually, meron ako ngayon. Camila, hindi mo na kailangan sabihin sa akin yan, no? Naman, no? Lalaki pa rin ako at ayaw kong malaman. Putol nito sa kanya. Ngumisinang nakakaloko si Camila sa kaibigan. Lalaki? Baka sabihin mo isa kang sirena na naligaw sa dagat? Biro ni Camila. So what? Hindi mo kailangan sabihin sa akin ang talabo mong malansa, okay? Sa tingin ko lang naman ay baka juntis ka. Si Dave ang sirena sa team nila, ang kanang kamay ni Lander. Alam ng lahat na isa itong baluktot na ruler, kaya hindi na bago ito sa kanila. Mas natutuwa pa sila dahil madalas itong tampulan ng tukso sa isa pa nilang katim na babaeng babae din ang gusto. Basta, gusto ko ng mangga sa kabagoong. Kung pwede humanap ka na rin ng langka na walang buto. Sigurado ka bang hindi ka buntis? Langka na walang buto? Baliw ka na bang babae ka? Alam mo bang naknakan sa dami ng buto ang langka? Hiyaw pa nito. Wala nang nagawa si Dave kundi pagbigyan ng kaibigan. Humanap siya ng langka na walang buto. In short, bumili siya ng laman ng langka. Isang plastic na mangga din at isang garapon ng bagoong. Naglalakad na ngayon si Dave pabalik sa sasakyan nang mamutla siya sa nadatnan. Nasa loob ng sasakyan ang boss niyang si Lander. Nakakamatay pa ang tingin nito sa kanya. Ang lokong boss pa ni Dave ay pinaharurot paalis ng sasakyan. Iniwan si Dave sa palengke. 2 oras bago nakauwi si Dave sa kampo. Pawis na pawis siya dahil tinakbo niya ang huling sasakyan papunta rito. Naabutan pa niya ang mag-asawa na nag-aaway ngayon. Sino ka bang walang yaka para iwan si Dave ng ganon? Sinabi ko na sa'yo, di ba? Nagpasama lang ako para bumili ng mangga. Nanggagalaiting sigaw ng babae sa asawa niya. Ba't sa kanya ka nagpasama? Narito naman ako. Pwede mo akong sabihan na gusto mo ng ganito. Ganyan. Bibilhan kita. Paano ba ako magpapasama sa'yo kung lagi ka na lang busy? Ang kapal ng mukha mong gurang ka na iwanan si Dave. Hiyaw muli ng babae. Abat, flat-chested? Sumusobra ka na. Parang bata ding sabi ng boss nila. Natampal na lamang nilang sariling noo nang makita na papaiyak na ang mukha ni Camila. Nagtatakbo tuloy ito paalis, kaya wala nang nagawa si Dave kundi sundan ito. Palaging ganito ang eksena ng dalawa. Para silang aso't pusa dahil palagi silang nagbabangayan. Sa isang gilid naman ay ang matalim na matang nakatingin sa mag-asawa. Naggingit-ngit ito sa galit dahil naagaw ng babaeng iyon ang lalaking matagal na niyang minamahal. Ngayon lang niya nakita na ganoon si Lander, na palaging ilag sa kanya at sa ibang babae. Hindi niya matanggap na magiging masaya si Camila dahil si Lander ay kanya lang. Lumipas ang 3 linggo at nagkaroon ng malaking problema si Lander. May isang traidor sa kampo niya kung saan nalalaman ng mga kawatan na ito ang bawat galaw nila kaya hindi sila naiispatan ng mga ito. Nasuntok ni Lander dahil sa gigilang lamesa, kaya nagkaroon ito ng lamat. Nakatayo naman sa harapan niya ang 3 kasapi at kasama na rito ang asawa niyang palala ng palala ang cravings nito sa mangga. Nasa loob ng lungga natin ang traidor, boss. Nakakapagtaka lang dahil alam ng mga hayop na yun kung kailan tayo aatake. Hindi ko lang alam kung sino ba siya. Pero kapag nalaman ko kung sino, babalatan ko siya ng buhay. Malamig na tura ni Dave. Noong isang araw lamang ay kamuntika na silang sumabog dahil may nagtanim ng bomba sa mismong dorm nila. Napospone tuloy ang training ng ibang estudyante, kaya kinailangang pahintuin muna sila
hanggat hindi pa nagiging ligtas ang buong lugar. Ayusin niyo ang paghahanap sa daga na yan. Ilang araw na sumasakit ang ulo ko dahil sa traidor na taong yan. Paano kung isa sa atin ang traidor? Singit ni Camila bago isinubo ang huling slice ng mangga. Shut up, love. Hindi ko paliligtasin ang sino mang sasaksak sa akin patalikod. Sabi naman ni Lander. Ngumaso si Camila dahil isang killjoy ang asawa niya. Hindi ito madaling biruin, dala na rin ng masyado itong seryoso sa buhay. Idagdag pa na mailap ito kahit sa kanya at nirerespeto niya ito. Introvert ang asawa niyang damulag na walang kinatatakutan maliban na lamang kapag nagtaas na siya ng boses. Humagikgik pa si Camila habang may sariling mundo. Napailing-iling na lamang ang apat habang pinapanood ng babae. Sanay na sila sa kabaliwan nito na lampas sa isang buwan na. Nagpaalam na ang tatlo upang bumalik sa mga trabaho nila habang naiwan si Camila at Lander sa opisina ng lalaki. Tumungo si Camila sa kinalulugaran ni Lander at naupo ito sa kandungan nito. I'm sorry kung wala na akong oras para sa atin. Pagkatapos talaga ng lintik na problemang to, magbabakasyon tayo para sa honeymoon. Malambing na sambit ni Lander saka siya hinalikan sa labi. Marami pa tayong oras para makapag-unwind. Tapusin na lang natin ang dapat nating tapusin at saka tayo magsasaya sa huli. Sabi ni Camila. Nagdikit ang mga labi ni na Camila at Lander. Dito na lamang nila ibinuhos ang pangungulila sa isa't isa. Dahil sa mga oras na iginugugol nila sa mga sinumpaang tungkulin. 24 oras lamang ang lumipas na magkaroon ng malakas na pagsabog sa kanang bahagi ng unibersidad. Kung nasaan ang opisina ni Steve at ng asawa nitong si Maxine. Nawala ang antok ni Camila nang makita ang kaguluhan at ang matinding sunog na halos tumupok sa kalahati ng PMU. Ano nangyari? Tanong ni Camila sa isa sa kasamahan na nagpapanik dahil sa mga sugat nito sa katawan. May nagtanim ng bomba. Yung asawa ni Colonel nasa loob ng nasusunog na opisina. Sabi nito. Dali-daling tumakbo si Camila upang puntahan ang sinabi ng lalaki. Kilala niya si Steve at Maxine dahil walang nakakilala sa proposal gone wrong ng dalawa. Si Maxine na isang magaling na sundalo at asawa nitong nuknukan din ng gwapo. Nadatna ni Camila ang opisina kung saan ang sunog. Nakita niya kaagad si Colonel Steve na halos maglupasay sa lupa dahil hindi ito makapasok sa loob ng nasusunog na opisina. Bitawan niyo sabi ako. Kailangan kong iligtas ang asawa ko. Buntis si Maxine. Yung asawa ko, Fagan. Cesar! Sancho, iligtas niyo yung asawa ko. Parang awa niyo na. Pagwawala nito. Puno na rin ng luha ang mga mata nito at halos pagsakluban ng langit at lupa. Hinanap ni Camila ang asawa niya. At nakita niya ito sa may gilid kung saan sakal-sakal niya ang kakambal ni Maxine na si Marinette. Ito ay nakakulong dito sa PMU dahil sa kasalanan nitong ginawa. Nakasuot pa ito ng posas at lumuluha habang takot na nakatingin sa asawa niya. Umamin ka na, Marinette. Ikaw ang may pakana ng bomba dito, di ba? Atat na atat kang patayin ng kakambal mo kaya mo ito ginagawa, hindi ba? Ngayon na nandyan na nasusunog na yung kakambal mo, masaya ka na ba? Nang gagalaiting sigaw ni Lander sa nakakaawang babae. Hindi ako ang may gawa. Yung nurse na nakita kong pumuslit sa lugar na yan. Tapos iniwan niya sa loob ng selda ko yung ebidensya na hawak mo. Sabay tingin sa switch na hawak ni Steve. Sumingit na si Camila sa awayan ng dalawa dahil hindi na kinaya ni Camila ang ginagawa ng asawa. Alam niyang nagsasabi ng totoo ang babae dahil nakikita nito ang sakit, lungkot at pag-aalala habang nakatingin sa nasusunog na opisina. Tama na. Kung magwawala na lang kayong lahat, walang mangyayari. Love, asawa ng kapatid ko ang nandun sa nasusunog na opisina. Sinong hindi magagalit at sinong hindi magwawala? Miss, please kalasin mo tong posas pakiusap. Kailangan kong iligtas ang kakambal ko. Sabi ni Marinette kay Camila. Shut up, dadagdag ka pa sa problema? Sigaw naman ni Lander. Si Camila na ang kumuha ng susi ng posa sa bewang ng asawa. Nagreklamo pa ito ngunit wala nang nagawa ng si Camila na ang nag-alis nito. Pinanood niya kung paano ito tumakbo papasok sa loob ng nasusunog na opisina. Sinubukan pa nga itong pigilan ng babae, ngunit huli na. Pinaikot ni Camila ang mga mata niya at napansin niya ang pamilyar na babaeng nakangiting demonyo habang nakatingin sa sunog.
Napansin din ni Camila ang hawak nitong parang switch ng bomba. Nagtama pa ang mga mata nila at nagsimula itong tumakbo. Hinabol ito ni Camila hanggang sa mapadpad sila sa soccer field. Namutla siya ng matapakan ng isang thick bomb. Ito ay isang klase ng bomba kung saan bahagyang galaw lamang ay kusang sasabog. Gotcha? Paano ba yan, Lieutenant Santiago? Mapapaaga yata ang pagpunta mo sa langit. Tila nababaliw nitong sabi. Napatingin pa si Camila sa direksyon ng nasusunog na opisina. Nakita ng mga mata niya kung paano nagawang makalabas ni Marinette karga ang kakambal nitong si Maxine. Halos maawa siya na makitang sunog ang kalahating muka at mga braso at kamay ng babae ngunit hindi niya ito ininda. Hanggang sa tuluyan na itong bumagsak sa lupa. Ano bang mapapala mo sa ganitong pakulo, Nurse Sabrina? Sa palagay mo? Sa palagay mo talaga mamahalin ka ni Lander kapag nawala ako? Panunuya pang sabi ni Camila kahit nasa hukay ang buhay niya. Isang maling kilos lamang ay sasabog ang inaapakan. Bumagsik ang mukha ng nurse at dinuro-duro si Camila. Tinutukan pa niya ito ng baril. Sa hindi kalayuan ay napansin naman ni Lander ang asawa na nakatayo habang nakatutok dito ang baril na hawak ni Sabrina. Napansin ito ng mga kapatid niya at ibang tao kaya mabilis nilang pinuntahan ng babae. Sabrina, anong kahayupan to? Dumagundong ang boses ni Lander sa buong paligid dahil sa gigil at pag-aalala sa asawa. Nagbaba pa ng tingin niya sa paanan ng asawa. Dahan-dahan siyang napaluhod nang makita kung ano ang nasa paa nito. Hindi. Love. Garalgal nitong bulong at lumapit pa kay Camila. Ngumiti ng tipid si Camila kahit sa loob-loob niya ay nasa bingit na ng kamatayan ng buhay niya. Nagsimula na ring magpataka ng mga luha ni Lander. Thick bomb ang nasa paanan ni Lieutenant Santiago. Isang mali lang na pressure sa paanan niyan, sasabog yan. Nurse Sabrina, napakahayop mo kung ikaw man ang gumawa niyan. Hiyaw ni Sancho. Si Fagan at Sancho ang narito dahil sumama si Cesar sa kapatid na si Steve upang dalhin sa ospital ang kambal. Tahimik naman si Fagan habang inaalam ang bombang nasa paanan ng dalaga. Isa siyang genius. Pagdating sa bomba, ngunit sa pagkakataong ito ay wala siyang maitutulong. Fagan, do something! Paano i-deactivate ang bombang to? Hindi pwede ang ganito. Paghihisterical ni Lander. I'm sorry. Nang lumulang lalo si Lander at hindi matanggap ang sasapitin ng asawa. Sa gigil ni Lander, mabilis niyang dinaluhan si Sabrina at sinakal ito ng sobrang higpit. Ang kapal na mukha mo para gawin sa amin to, Sabrina. Ano bang nagawa ko sa'yo para parusahan mo ako ng ganito? Dahil mas minahal mo siya kesa sa akin, na matagal nang may lihim na pagmamahal sa'yo. Pero hindi ka dapat umabot sa ganito, na halos pinahamak mo ng lahat ng taong narito. Si Sabrina ang traidor sa grupo nila. Isa itong spy ng mga sindikato na nahuli na rin nila. Ang nagtanim ng bomba noon pati ang bomba ng sumabog ngayon sa opisina ni Steve. Kung hindi ko papatayin si Maxine, isusumbong niya na ako ang traidor. Sabi pa nito. Nag-iba ang itsura na magkakapatid dahil sa matinding galit. Marami ang nadamay at napahamak dahil sa kabaliwan ng babae. Alam nila unang tapak pa lang nito sa lugar na ito ay lihim ng minamahal ang lalaki. Ngunit hindi ni minsan tumingin si Lander sa ibang babae dahil sa asawa nito. Kung minahal mo lang ako, hindi tayo aabot sa ganito. Nauna mo akong nakilala. Tapos, siya na pinulot mo lang sa kung saan ang pinakasalan mo na. Ako na nandyan palagi para sa'yo at hindi ka iniwan. Hindi mo man lang ako tiningnan, Lander. Hinanakit nitong sabi. Noong mga panahon halos lugmok ka sa babaeng yan, sino bang nilapitan mo? Hindi ba ako? Ako, di ba? Bakit hindi na lang ako? Nanghihinang umatras si Lander mula sa babae at lumuhod ito sa harapan ni Sabrina. Lumuluha itong nakayuko at hindi na napigilan ni Camila na maluha sa nakikita. Nagmamakaawa ako, Sabrina. Iligtas mo naman ang asawa ko. Sabihin mo sa akin kung may paraan pa ba. Nagmamakaawa ako. Lumapit si Fagan at Sancho kay Camila nang malungkot ang mga mata. Hindi na napigilan ng dalawa na pumatak ang butil ng luha sabay luhod kay Camila. I'm sorry, Camila, wala akong magawa. Hinging pasensya ni Fagan. Camila, I'm sorry.
Si Sancho na hindi na napigilan ng paghagulhol. Sabrina, pakiusap. Nagmamakaawa ako. May paraan pa ba para ma-deactivate ang bomba? Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Pakiusap. Gulat na gulat si Sabrina sa magkakapatid at sa lahat ng tao na pinapanood sila. Dito lamang nagising si Sabrina sa nagawa niyang kabaliwan. Nabitawan niya ang hawak na baril at napahagulhol na mapagtanto ang kademonyohang nagawa niya. I'm sorry, pero wala nang ibang paraan. Sasabog ang bomba sa oras na inalis niya ang pagkakatapak roon. Pinagsusuntok ni Lander ang lupa hanggang sa masugat ang mga kamao niya. Natutop na lamang ni Camila ang sariling bibig habang pinapanood ng asawa na magwala dahil wala din siyang magawa. Paulit-ulit na sinabunutan ni Sabrina ang sarili habang nakatingin sa lalaki. Sa lalaking ang tagal niyang minahal at hinintay. Ngayon lamang siya natauhan at nasaktan at nakonsensya sa ginawa niya. Para siyang bumagsak sa katotohanan at nagising sa ilusyon na tinanim niya sa kanyang utak. I'm sorry. I'm sorry. Love, it's okay. Halika dito, yakapin mo ako at halikan please. Nagtaas ng tingin si Lander at bumulaga sa kanilang nasasaktang mukha nito. Gumapang ito patungo sa asawa at sa paanan nito umiyak ng umiyak. Okay lang naman sa akin kung hanggang dito na lang ako. Naging masaya naman ako kahit paano sa maiksing panahon lang. Sabi ni Camila. Love, kakaumpisa lang natin, love. Gusto ko pa magkaanak. Mag-honeymoon pa tayo, diba? Fagan, Sancho, ilayo niyo na si Lander. Iwanan niyo na ako rito. Aniya, sabay tingin sa dalawa. Bumakas sa matinding takot sa mata ng dalawa. Tama ang nasa isip nila. Magsusuicide si Camila dahil wala nang ibang paraan. Direktang sasabog ang bomba kapag tinaas niya ang kanyang paa. Sasabog ito ng sobrang bilis at hindi makakaligtas ang nakatapak rito. No, kung mamamatay ka, sasama ako. Ano pang silbi ng buhay ko kung wala ka? Dito lang ako, mamamatay tayong dalawa. Tanggi ni Lander at niyakapan ng mahigpit si Camila. Durog na durog ang puso ni Sabrina habang nakatingin sa dalawa. Nagsisisi siya sa lahat ng ginawa niya. Huminga siya ng malalim at naglakad patungo sa dalawa. Kailangan niyang pagbayarin ng lahat ng ginawa niyang mali. Sabrina. Mahinang bulong ni Camila sa pangalan niya. Malungkot at awa ang nakita ni Sabrina sa mga mata ni Camila. Mas lalo siyang kinain ng konsensya dahil hindi niya makita ang galit sa mga mata nito. Patawarin mo ako kahit huli na. Sinsero niyang sabi sa bayoko dahil nahihiya siya sa ginawa niyang gulo. Humarap siya sa lahat at nasasaktang tumingin sa kanila. Yumuko siya. Patawarin niyo ako sa nagawa ko. Sabi niya, ngunit walang nagsalita. Walang nakinig dahil ang mga mata ay nakatutok sa dalawa. Panay din ang agos ng luha nila. Ang matinding takot sa mga mata nila para sa mag-asawa. Muli din bumalik ang tingin ni Sabrina kay Camila. Napatitig siya sa leeg nito at napansin ang isang bagay na lalong nagpabuhos sa mga luha niya. Dahan-dahan niyang inabot ang leeg nito at nakumpirma na hindi lamang dalawang buhay ang mawawala dahil sa ginawa niya. May isa pang buhay ang pausbong pa lang sa sinapupunan ng dalaga. Buntis ka? What? Hindi makapaniwalang tanong ni Lander. I'm sorry. Iyon na lamang ang nasabi ni Camila sa asawa. Kailan pa? Bakit di mo sinabi? Love naman. Lugmok na si Lander sa sobrang hirap at sakit. I'm sorry. I'm really sorry. It's okay. Mahal na mahal kita, Lander. Hindi ko man nasabi sa'yo agad pero mahal na mahal kita. Sorry kung hindi ko nasabi sa'yo agad. Natatakot din kasi ako. Mahal din kita. Hindi na kinaya ni Sabrina ang hirap ng dalawa. Lumayo siya sa dalawa sandali at inihanda ang sarili na tumakbo palapit sa dalawa. Napansin agad ni Fagan ang pinaplano ng nurse ngunit huli na ang lahat. Tumakbo si Sabrina patungo sa direksyon na magkayakap na sina Camila at Lander. Bago pa maaksyonan ni Fagan at Sancho,
Sumabog na ang bomba. Napaluhod na lamang sila habang nakatingin sa 3 na duguan at nakahandusay sa lupa na wala ng mga buhay. Naglalakad sina Fagan at Sancho na dala ang isang basket na bulaklak patungo sa mag-asawa. Sina Camila at Lander na payapang nakahimlay sa malaking kama kung saan katabi nito ang asawa. Narito rin si Cesar at Steve habang tahimik namang nanonood sa gilid. Dahan-dahan pang naglakad si Fagan patungo sa mag-asawa at ikinalat ang mga puting rosas sa paligid. Isa pa, Fagan. Nagpapahinga lang kami ng asawa ko para sa huling photoshoot ng kasal namin. Sino ba nagsabi sa'yo pumunta ka dito? Para kaming nakaburol sa ginagawa mo. Hasik ni Lander at padaskol na tumayo mula sa pagkakahiga. Nakatulog lamang siya sandali dahil ilang oras na ang tinagal ng photoshoot para sa kasal nila. Para na rin sa ika-9 na buwang pagbubuntis ng asawa niya. Napili ng asawa niya ng romantic aesthetic theme na mukha silang pumanaw. Ang asawa mo nagsabi na ikalat ko ang mga bulaklak Katwiran pa nito. Pupungas-pungas naman si Camila nang umupo siya mula sa pagkakahiga. Malaki na ang tiyan nito at kabuanan na niya. Nakasuot siya ng bestidang puti kung saan naroon pa rin ang malaking pilat sa braso. Ganon din si Lander na may malaking pilat sa likuran. Nang araw na yun, sumabog ang bomba, ngunit ang napuruhan doon ay si Sabrina. Ginawa nitong shield ang katawan upang hindi sila mapuruhan ni Lander. Nagkalasog-lasog ang katawan ni Sabrina. Hindi na ito umabot sa ospital at binawian kaagad ng buhay. Hindi matanggap noong una ni Camila dahil may namatay na tao. Ngunit wala na siyang magagawa. Dahil iniligtas sila ng babae, kahit sa huling hininga pa nito ay nakahingi ito ng tawad. Ngayon, masaya na sila ni Lander kasama ang bubuwit nilang malapit ng isilang. Bakit ang ingay niyo? Baby Fagan, inaaway ka na naman ba ng asawa ko? Malambing na sabi ni Camila kay Fagan na pinaglilihian niya. Love naman, ako ang asawa mo. Bakit sa akin ka palaging galit? Bakit kay Fagan, para kang maamong tupa? Ngumiti si Fagan sa kapatid dahil nararanasan nito ngayon ang naranasan niya noong ito ang pinaglilihian ng asawa. Anong iningisi mo dyan, Bunny? Tignan mo ang asawa mo, inaaway ako. Pagkuha ni Lander sa atensyon ng asawa ni Fagan. Ew! Tura naman ito na kinahalakhak na lang ng iba. Laklakin mo ang sarap ng karma, Lander. Pananuya naman ng mga kapatid niya. Siya nga pala, nasan si Maxine? Hindi ba siyang mag-iisip ng sunod kong shoot? Sabi niya susunduin niya lang daw si Marinette. Dumating na ba? Pag-iiba ni Camila sa usapan. Nagkatinginan ng lahat dahil hindi rin nila alam kung nasaan si Maxine. Maski si Steve na tahimik lang, na bitbit ang anak nila ay nagkibit-balikat. Ngunit wala pang 9 na minuto nang bumukas ang pintuan at iniluwan nito si Maxine kasama ang kakambal. Sa likuran ni Marinette ay si Dave na nakabusangot. Guess what? Salubong agad ng babae sa lahat. Ano na naman yan, babe? Baliw ka na naman siguro. Buntis ka, no? Sita ng asawa nitong si Steve. Inirapan siya ni Maxine at hinila pa ang kakambal pati si Dave. Buntis si Marinette at si Dave ang ama. Anunsyo ni Maxine. Walang nagsalita sa kanilang lahat dahil hindi pa rin maproseso sa utak nila na si Dave na isang sirena ay nakabuntis at sa lahat pa ng babae ay si Marinette pa. Nagbago na si Marinette simula nang makalaya ito at nasunog ang kalahati ng katawan. Paulit-ulit itong humingi ng tawad sa kakambal niya at nagbagong buhay. May malaking pilat man sa muka, ngunit hindi iyon inalintana ng dalaga. Isa na ngayong kasapi si Marinette sa grupo nila. Dave, nasikmura mong tumikim ng talaba? Bira ng asawa ni Sancho na walang preno ang bibig. Sabi ko na, hindi talaga makakatiis yan. Sumunggab din ng tilapia. Banat naman ni Daphne. Bakit? Lalaki pa rin siya at healthy, no? Sinong di maaakit kay Marinette? Napakaganda niya. Dagdag pa ni Camila. Oo na. Nasilaw ako sa talaba niya. Hindi ko naman kasalanan na lasing ako. At sinubukan kong tumikim ng talaba. Oh God! Hindi ko rin alam na may nakatago palang pagkalalaki sa loob ko. Hiyaw ni Dave sa lahat. Nagtawa na ng lahat dahil sa sinabi niya.
habang si Marinette ay namumula lamang dahil sa kahihiyan. Pero si Camila na tahimik na nakaupo ay napangiwi nang maramdaman niya ang pagsakit ng kanyang tiyan. Napahawak pa siya rito at bahagyang umungol dahil sa sakit. "Love, okay ka lang ba?" Nag-aalalang tanong ni Lander. "Ang sakit ng tiyan ko. Manganganak na yata ako." Nataranta ang lahat, kaya si Camila ay binuhat agad ng asawa. Binuhat din ito ang unan at tinakbo sa sasakyan. Natatangang napatingin na lamang ang lahat. 3 oras at kinailangan ng isiya si Camila dahil hindi niya kaya ang normal delivery. Pawis na pawis at namumutla naman si Lander dahil hindi siya gustong papasukin sa loob. Sa wakas, matapos ang 5 minuto, pinayagan na siyang pumasok sa silid ng asawa. Tulog pa rin ito kaya ang pinuntahan niya ay kanilang anak. Babae ito at kuhang-kuha ang mukha ng asawa niya. Napaluha pa si Lander nang makita ang mga mata ng anak dahil asul ang mga mata nito. "Daddy, ano po ipapangalan natin kay baby?" Masayang tanong ng nurse sa kanya. Ngumiti ng malapad si Lander habang may kislap pa ng luha sa kanyang mga mata. Cashalyn Hamilton. Muling bumalik si Lander sa silid ni Camila. Sa pagkakataong ito, nakamulat na ang mga mata ng kanyang asawa. Malugod na lumapit si Lander at hinalikan nito sa noo. "Salamat, love, at sa munting buhay na binuo at inalagaan mo." Maramdaming bulong niya. "Sira ulo, salamat sa'yo dahil hindi mabubuo ang baby natin kundi dahil sa'yo. Pangako, mamahalin kita at aalagaan, hindi kita papaiyakin. Siyempre, maliban sa kwarto, alam mo na." Biro pa nito. Mahinhin na humagikik si Camila dahil na rin sa tahi nito sa tiyan. Kahit nanlalambot pa siya, hinila niya ang uluhan ng asawa at hinalikan nito sa labi. "Salamat, love. Masayang masaya ako dahil binigyan pa tayo ng pangalawang pagkakataon ng Diyos. Mamahalin kita at aalagaan. Mahal na mahal kita." Sabi ni Camila. "I love you." Sagot din ni Lander. Sa kanya ito hinalikan muli sa uluhan at hinayaan itong muling makatulog. Tahimik na lumuha si Lander dahil sa kaligayahang nararamdaman. Dahil sa wakas, naging masaya na rin ang buhay niyang matagal nang walang kulay. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Sergeant's Secret Wife, written by Lady Precious. Maraming salamat sa inyong mga tagapakinig hanggang sa muling kwento na ating pagsasaluhan. Paalam!